10 taon ng pawis at sakripisyo, pinalitan ng isang pirasong papel na nagkakahalaga ng wala. Habang nagpapakahirap si Elena na alagaan ng pamilya, nagpapakasarap si Carlos sa kama ng kanyang batang sekretarya. "Palamunin ka lang, Elena!" Sigaw ng asawang walang utang na loob bago siya ipinagtabuyan ng walang dala. Ngunit hindi alam ng mga linta, ang pundasyon ng yaman nila ay nasa kamay niya. Ang api-apihan noon, muling babangon ngayon. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Hon, ang galing mo kanina. Sana makick out mo na yung manang mong asawa. Nakakasawa na kasi ang mukha niya. 'Di ba? Sabi mo, anytime soon itatapon mo na siya na parang basurang walang silbi. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon na nagmula sa cellphone ni Carlos na nakapatong sa ibabaw ng ironing board ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng silid. Ang singaw mula sa plansang hawak niya ay marahang pumailan lang, tila mga puting multo na sumasayaw sa harap ng kanyang nanlalabing mga mata. Kasalukuyan niyang pinaplansa ang paboritong asul na polo ni Carlos, ang polong isinusuot nito tuwing may mahahalagang transaksyon sa tiyera, ang kumpanyang binuo nila mula sa wala. Ang kanyang mga kamay ay namumula at may mga kalyo mula sa maghapong paglilinis ng bahay at pagluluto ng paboritong ulam ng asawa. Sa bawat hagod ng plansa, iniisip niya ang darating nilang ika-10 anibersaryo. Iniisip ang mga sakripisyong ginawa niya nang iwan niya ang kanyang magandang karera sa pananalapi para maging ilaw ng tahanan at suportahan ang mga pangarap ni Carlos. Ngunit ang boses ni Stella sa kabilang linya, ang sekretaryang lagi niyang pinadadalhan ng pagkain dahil sa pag-aakalang pagod ito sa trabaho, ay nagpabago sa lahat. Manang, basura, walang silbi. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi na malaya ni Elena na nabitawan na niya ang plansa sa ibabaw ng mamahaling tela. Wala siyang narinig na ingay ng pagbagsak, kundi ang mabilis at malakas na tibok lamang ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, naging mapait ang kanyang laway, at ang bawat hininga ay tila punyal na tumutusok sa kanyang baga. Naramdaman niya ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa ang sahig na kanyang nilinis ng buong ningning ay tila naging malambot na putik na lalamon sa kanya. "Ano ba, Elena? Namamoy sunog!" Isang malakas na tinig ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Pumasok si Carlos sa silid, bagong paligo, at amoy mamahaling sabon. Mabilis nitong hinablot ang plansa at itinayo, sabay tingin sa nasunog na bahagi ng polo. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkairita. Walang bakas ng pagmamahal na nakita ni Elena noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. "Look at what you've done! Ang mahal ng polong ito, tapos sisirain mo lang? Wala ka na ngang ibang ginawa rito sa bahay kundi magplansa at magluto. Hindi mo pa magawa ng maayos." Bulyaw ni Carlos habang mabilis na kinuha ang kanyang cellphone sa tabi ng plansa. Saglit itong natigilan nang makitang bukas ang screen sa huling voice message ni Stella. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, isang malamig na titig ang ipinukol nito kay Elena. "Narinig mo na pala. Well, it saves me the effort of explaining." Wika ni Carlos habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. "Let's be real, Elena. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy sibuyas ka na. Ang gulo ng buhok mo. At wala ka nang alam pag-usapan kundi ang presyo ng bilihin sa palengke. Nakakasakal ka na. Hindi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko." "Carlos, paano mo nagawang sabihin yan?" Sa wakas ay nahanap ni Elena ang kanyang tinig, bagaman ito ay basag at halos pabulong na lamang. "Ibinigay ko ang lahat para sa kumpanya mo, para sa pamilyang ito. Pinabayaan ko ang sarili ko dahil inuna kita." Isang mapang-uyam na tawa ang narinig mula sa pintuan.
Naroon si Doña Carmen, ang kanyang biyanan, na nakapamaywang habang nakasuot ng mga alahas na si Elena mismo ang pumili at bumili gamit ang huling bahagi ng kanyang ipon noong nakaraang Pasko. Huwag kang magmalinis, Elena. Simula ng matanda sa tinig na puno ng puot. Utang mo sa anak ko ang lahat. Pinalamon ka niya sa loob ng 10 taon habang nakatunganga ka lang dito. Kung hindi dahil sa apelyido ni Carlos, sino ka ba? Isang hamak na anak ng magsasaka na pinulot sa kalsada. Be thankful na pinatira ka pa namin dito ng ganito katagal. Mama, please. Naging mabuti akong asawa sa anak niyo. Naging mabuti akong manugang sa inyo. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mapuno ng mainit na luha na ayaw niyang hayaang pumatak sa harap ng mga taong ito. Mabuti? Ang kailangan ng anak ko ay isang asawang marunong magdala sa kanya sa mga social na event. Hindi isang yaya na ang alam lang ay maglinis ng banyo. Sagot ni Doña Carmen bago tinalikuran ang manugang. Kumuha si Carlos ng isang makapal na envelope mula sa kanyang briefcase at padaskol na inihagis ito sa ibabaw ng kama. Kumpirmahin mo na lang yan. It's a divorce agreement and a waiver of assets. Huwag mo nang subukang humingi ng kahit ano. Dahil technically, wala ka namang ambag sa tiyera. Bukas na bukas din, gusto kong wala na ang lahat ng gamit mo rito. Stella will be moving in soon. Tumayo si Elena sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang mga kurtinang siya ang nagtahi, ang mga halamang siya ang nag-alaga, ang bawat gamit na inayos niya ng buong pagmamahal, ay biglang naging banyaga at mapanganib. Parang nawalan ng kulay ang paligid. At ang tanging naitira na lamang ay ang malamig na katotohanan ng kanyang kawalan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Nanatili siyang tahimik habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihila at pinupunit. Pinanood niya si Carlos na lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Tila isang estranghero na nagtapon ng isang lumang gamit na wala ng pakinabang. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang lumuhod si Elena sa sahig. Hinawakan niya ang nasunog na asul na polo ni Carlos. Ang tela ay nararamdaman pa rin ang init ng plansa. Isang init na tila naging simbolo ng kanyang nasunog na pangarap. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay na yon. Ano na ang matitira sa isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang pagmamahal na itinapon lamang sa putikan ng taong kanyang pinagkatiwalaan? Hindi pa man natutuyo ang mga luhang namuo sa mga mata ni Elena, ay narinig na niya ang tunog ng sasakyang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. Ang bawat yabag ng sapatos na papalapit sa pinto ay tila mga dagok na tumatama sa kanyang sentido. Iniluwa ng pinto si Stella. Suot ang isang pulang bestida na tila sumasalamin sa kanyang katapusan. Ang matatamis ng ngiti nito ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng bahay na itinuring ni Elena na kanlungan sa loob ng 10 taon. Ate Elena, nandito na pala ang mga gamit ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga ito. Wika ni Stella sa boses na puno ng mapagkunwaring tamis. Lumapit ito sa sofa at hinaplos ang malambot na tela nito. Ang parehong sofa na pinag-ipunan ni Elena ng 3 taon. Masyadong luma na ang kulay nito, Carlos. Palitan natin ng mas moderno, yung bagay sa panlasa natin. Hindi nakatiis si Elena. Tumayo siya at hinarap ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Wala kang karapatang utusan ang mga tao rito. Bahay ko ito, Stella. Asawa ako ni Carlos. Bago pa man matapos ni Elena ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Si Carlos, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan habang buhay, ang siyang nagtaboy sa kanya palayo. Asawa ka lang sa papel, Elena, pero sa bahay na ito, wala ka ng puwang. Huwag mong bastusin si Stella sa harap ko.
Pero Carlos, paano naman ang mga sakripisyo ko? Ang pera ng mga magulang ko na ibinigay ko sa'yo para masimulan ang tiyera? Ang boses ni Elena ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang laylayan. Isang mapanghamak na tawa ang pinakawala ni Doña Carmen habang hawak ang isang itim na plastic bag. Ang perang yon, isipin mo na lang na bayad yun sa 10 taon mong pagkain at pagtira dito. Napaka-ungrateful mo talagang bata ka. Walang pasabing kinaladkad ng matanda ang mga damit ni Elena mula sa cabinet at isinilid sa plastic bag nang walang kaayusan. Heto ang mga basahan mo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security sa labas. Lumapit si Elena para kunin ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng dresser. Isang lumang kahon na naglalaman ng tanging larawan ng kanyang mga magulang at isang locket na pamana ng kanyang ina. Ngunit mabilis na naunahan siya ni Doña Carmen. Ano ito? Kalat lang ito sa bahay. Bulyaw ng matanda, sabay hagis ng kahon sa sahig. Narinig ni Elena ang tunog ng nabasag na salamin sa loob ng kahon. Ang kanyang puso ay tila sumabog sa sakit nang makita niyang nayurakan ang larawan ng kanyang ama sa ilalim ng suot na tsinelas ni Doña Carmen. Huwag, pakiusap. Yan na lang ang natitira sa akin. Pagmamakaawa ni Elena. Ang kanyang mga tuhod ay muling bumigay habang sinusubukang abutin ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Get out! Ang sigaw ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang utos na wala ng puwang para sa anumang negosasyon. Pilit na itinayo ni Elena ang kanyang sarili. Bitbit ang 2 plastic bag na naglalaman ng kanyang tanging pag-aari. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, naramdaman niya ang mga mata ng kanilang mga kasambahay na puno ng awa at ang matatalim na tingin ng mga kapitbahay na nagsisimula ng magbulungan sa labas ng bakod. Ang hiya na kanyang naramdaman ay mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng paparating na ulan. Paglabas niya ng gate, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita ang anino ni na Carlos at Stella sa bintana ng kanilang dating silid. Magkasama, masaya, at tila walang pakialam sa buhay na kakatapon lamang nila sa lansangan. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng gate ay nagmarka sa katapusan ng kanyang buhay bilang si Senyora Elena Tierra. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang basag na larawan ng kanyang mga magulang at ang nag-aalab na hapdi sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, lumingon siya sa kalsadang walang katiyakan ang dulo. Saan pupunta ang isang pusong hindi lamang nawalan ng tahanan, kundi nawalan din ng rason para lumaban? Ang init ng siksikang silid ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Elena. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang bumungad sa kanya ay ang kisamengyari sa pinagtagpi-tagping plywood at ang amoy ng luma at basang kahoy. Hindi ang malambot na kutsyon ng kanyang silid sa Tierra Mansion ang kanyang nararamdaman, kundi ang matigas at manipis na banig na nakalatag sa semento. Gising ka na pala, anak. Inumin mo muna itong tubig. Isang paos, ngunit malambing na tinig ang naririnig niya mula sa kanyang tabi. Isang matandang babae, si Aling Rosa, ang nakaupo roon habang may hawak na baso. Ang mga kamay nito na puno ng ukit ng katandaan at hirap sa pagtitinda ng gulay ay dahan-dahang humawak sa kanyang noo. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang ulan, ang pagtataboy ni Carlos, ang malupit na tawa ni Doña Carmen, at ang pagkadurog ng huling alaala ng kanyang mga magulang. Tila isang malakas na agos ng tubig ang humampas sa dibdib ni Elena. At bago pa man niya mapigilan ang sarili, ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na pagtangis. Napayakap siya sa kanyang sariling mga binti. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng luma
at kupas na kumot. Bakit? Bakit nila ginawa sa akin to, Aling Rosa? Hikbi ni Elena, ang kanyang tinig ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ibinigay ko ang lahat. Wala na akong natira. Wala na akong pupuntahan. Hinayaan muna siya ni Aling Rosa na umiyak hanggang sa mapagod ang kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, inilapag ng matanda ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa kanyang tabi. Umiyak ka ngayon, Elena. Ilabas mo lahat ng pait na yan. Pero tandaan mo ito, bukas, punasan mo ang luha mo. Walang nagpapakain sa taong suko na sa buhay. Ang mundong ito, lalo na dito sa amin, ay hindi para sa mga mahihina. Tumingin si Elena sa labas ng maliit na bintana. Nakita niya ang mga kababaihan sa labas, mga inang naglalaba habang may kargang sanggol, mga tinderang nakikipagsabayan sa ingay ng kalsada, mga babaeng tila bawat guhit sa muka ay kwento ng pakikipaglaban. Sa kabila ng hirap, naroon ang isang uri ng lakas na hindi niya kailanman nakita sa mga sosyal na pagtitipong dinaluhan niya kasama si Carlos. Kain na, utos ni Aling Rosa. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kutsara. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa unang subo, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang nanunuyong lalamunan. Kasabay ng paglunok niya ay ang pagbagsak ng isang butil ng luha sa loob ng mangkok. Ang alat ng kanyang pighati ay humalo sa lasa ng lugaw. Isang lasa ng pagtanggap na siya ay nasa ilalim na ng lupa at wala na siyang ibang pwedeng puntahan kundi itaas. Nang magsimula na siyang mag-ayos ng kanyang mga basang gamit, isang matigas na bagay ang nakapanya sa ilalim ng kanyang mga damit. Isang USB stick. Ito ang USB na palagi niyang ginagamit noong siya pa ang nagpapatakbo ng pananalapi ng tiyera sa likod ng mga anino. Hindi niya namalayang nadala niya ito sa gitna ng kaguluhan kagabi. Dali-daling hiniram ni Elena ang lumang laptop ng anak ni Aling Rosa na ginagamit sa pag-aaral. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa pag-ikot ng loading icon sa screen. May isang folder doon na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang folder na may password na siya lamang ang nakakaalam. Sinubukan niya ang petsa ng kaarawan ni Carlos. Invalid password. Ang petsa ng kanilang kasal. Invalid password. Huminto si Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Inisip niya ang tanging bagay na tunay niyang minahal bago siya nabulag ng pag-ibig kay Carlos. In-encode niya ang petsa ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang araw kung kailan niya ipinangako sa sarili na hinding-hindi siya magiging api. Ang screen ay biglang nagliwanag. Access granted. Sa loob ng folder na yon ay hindi lamang mga lumang record ng tiyera ang nakita niya. Nakita niya ang mga lihim na transaksyon na ginawa ni Carlos sa likod ng kanyang likod, mga pekeng pirma, mga pautang na ang ginamit na kolateral ay ang lupain ng kanyang mga magulang at isang dokumento na nagpapatunay na ang tiyera ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at pagnanakaw sa sarili niyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang binabasa ang bawat linya. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi lamang siya basta itinapon, ninakawan siya ng lahat ng karapatan niya habang siya ay nagpapaka-sentimental sa kanilang pagsasama. Sa gitna ng siksikan at maingay na eksomtro, isang bagong Elena ang unti-unting isinisilang. Isang Elena na hindi naiiyak dahil sa pag-ibig, kundi lalaban para sa katarungan. Anong lihim ang nakabaon sa pinakailalim ng mga dokumentong ito na maaaring magpabagsak sa buong imperyo ni Carlos sa isang iglap? Ang asul na liwanag mula sa screen ng lumang laptop ay huling nagbibigay ng anino sa mukha ni Elena sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat hilera ng mga numero at petsa na lumalabas sa screen ay tila mga piping saksi sa isang krimeng matagal nang ikinubli. Hindi lamang ito basta pagkakamali sa accounting.
Ito ay isang sistematikong pagnanakaw. Habang pinagmamasdan ni Elena ang mga dokumento, tila dinala siya ng kanyang gunita sa panahong binuo nila ang tiyera. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa paggawa ng business plan habang si Carlos ay natutulog na. Ang mga huling sentimo ng kanyang mana na ibinuhos niya para sa down payment ng unang opisina. Noong panahong iyon, ang akala niya ay nagtatanim siya ng punla para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya, ang tiyera ay isang puno na ang ugat ay nanipsip sa kanyang dugo at pawis, habang ang bunga nito ay kinakain na ngayon ng ibang tao. Ginamit mo ang lupa ni na Papa. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Nakita niya ang isang dokumento kung saan ang pirma niya ay tila pinuwersa o ginaya. Isang sangla sa bangko para sa isang malaking loan na ginamit ni Carlos para pondohan ang isang bagong development project sa pangalan ng isang shell company. Ang mas masakit, ang petsa ng transaksyon ay noong mismong araw ng kanilang anibersaryo noong nakaraang taon. Ang araw kung kailan binigyan siya ni Carlos ng isang mumurahing kwintas habang lihim na kinukuha ang milyon-milyong halaga ng kanyang pag-aari. Tumayo si Elena at lumapit sa maliit na bintana ng Somtro. Ang ingay ng mga tricycle sa labas at ang amoy ng usok ay malayo sa bango ng mga rosas sa kanyang dating hardin, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas malinaw ang kanyang paningin. Hindi na siya ang martir na asawa. Siya na ngayon ang biktima na natutong humawak ng sandata. Kinaumagahan, hiniram ni Elena ang cellphone ni Benji, ang anak ni Aling Rosa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinindot ang isang numerong hindi niya kailanman nakalimutan. Ang mahabang tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang mahabang buntong hininga ng pag-asa bago ang isang pamilyar na boses ang sumagot. Attorney Mendoza? Si Elena ito, Elena Tierra. Samantala, sa loob ng malawak at malamig na opisina ng Tierra, nagtatawanan sina Carlos at Stella habang naglalagay ng mamahaling wine sa kanilang mga baso. Alam mo, Hon, siguro ngayon ay namamalimos na yung manang mong asawa sa kung saang kanto. Biro ni Stella habang nakasandal sa balikat ni Carlos. Hayaan mo siya. Pinili niya ang maging tanga. Ngayong wala na siya, mas malinis na ang mga record natin. Sagot ni Carlos, sabay lagok ng alak. Wala siyang kamalay-malay na sa mismong sandaling iyon, ang record na tinutukoy niya ay kasalukuyan ng sinusuri ng pinakamahusay na corporate lawyer sa bansa. Nagtagpo sina Elena at attorney Mendoza sa isang maliit at tago na karinderya, malayo sa sentro ng Makati. Halos hindi nakilala ng abogado ang dating makinis at palaging maayos na si Elena. Sa suot nitong lumang t-shirt at tsinelas, ngunit nang magsimulang magsalita ang babae, nakita niya ang talas ng isip na minsan na niyang hinangaan. Hindi ko lang gusto ang hustisya, Attorney Mendoza. Gusto ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Bawat sentimo, bawat lupain, at bawat karangalan na tinapak-tapakan nila. Wika ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon habang inilalatag ang mga printout mula sa USB. Elena, delikado ito. Carlos has connections. Pero kung totoo ang mga record na ito, Tierra is essentially a house of cards, isang maling galaw, at guguho ang lahat. Sagot ni Mendoza, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Pero kailangan natin ng pondo para simulan ang pagbili ng mga utang niya sa bangko. Kailangan nating maging anino sa likod ng mga creditors niya. Gawin mo ang lahat, Attorney Mendoza. Simulan natin sa pagbili ng mga non-performing loans ng Tierra. Gusto kong ako ang maging dahilan ng paggising niya sa isang umaga na wala na siyang kumpanyang pag-aari. Ang boses ni Elena ay malamig pa sa yelo. Habang naglalakad pabalik sa Exomtro, naramdaman ni Elena ang bigat ng laban na papasukin niya. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang kaba ay napapalitan ng pananabik.
Hindi na siya babalik sa tiyera bilang isang alipin. Babalik siya roon bilang bagong may-ari. Ngunit ano ang gagawin ni Elena kung malaman niyang ang pakikipag-alyansa kay Attorney Mendoza ay may kaakibat na sikretong maaaring magpabago muli sa kanyang mga plano? Hindi sa loob ng malaking mansyon na tagpuan ni Elena ang kanyang tunay na halaga, kundi sa pagitan ng mga putik at amoy isdang pasilyo ng palengke. Tuwing madaling araw, habang ang langit ay kulay ubi pa lamang, gising na si Elena para tulungan si Aling Rosa sa pag-aayos ng mga tumpok ng kangkong, sili-sili at kamatis. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagpindot ng keyboard ng mamahaling computer ay puno na ngayon ng mantsa ng lupa. Ngunit sa bawat pag-aayos niya ng mga paninda, tila dahan-dahan din niyang naiisa sa ayos ang kanyang nagulong pagkatao. Sa gitna ng kabi-kabilang sigawan ng mga tindero at ang usok mula sa mga dumaraang tricycle, nakita ni Elena ang isang pamilyar na eksena. Isang grupo ng mga kababaihan ang nakapaligid sa isang lalaking may hawak na notebook. Si Mang Tonyo, ang kilalang kolektor ng 5 hanggang 6 o pautang na may napakataas na interes sa kanilang lugar. Ang mga mukha ng mga ina ay bakas ang takot at pagmamakaawa habang pilit na iniintindi ang mga numerong isinusulat ng lalaki. Mang Tonyo, maawa na po kayo. Halos wala na kaming naiuuwi sa mga anak namin dahil sa laki ng interes. Pakiusap ng isang batang ina na may kargang sanggol. Dahan-dahang lumapit si Elena. Kinuha niya ang isang pirasong karton at isang lumang ballpen. Sa isang sulyap lamang sa notebook ni Mang Tonyo, nakita na ng kanyang matalas na isip ang panlilinlang. Maling paniningil ito, Mang Tonyo. Mahinahon ngunit matatag na wika ni Elena. Base sa batas at sa naging usapan nyo, lampas na sa itinakdang interes ang hinihingi nyo sa kanila. Ang totoo, bayad na sila sa puhunan at sobra-sobra na ang naibigay nilang tubo sa inyo. Nagulat ang lahat. Ang mga numerong tila sumasakal sa mga kababaihan ay isa-isang ipinaliwanag ni Elena sa paraang madali nilang naintindihan. Sa loob ng ilang minuto, ang takot sa mga mata ng mga ina ay napalitan ng liwanag. Hindi makasagot si Mang Tonyo dahil alam niyang tama ang bawat kalkulasyong inilalatag ng babaeng akala niya ay isang hamak na katulong lang ni Aling Rosa. Mula noon, hindi na lang yung babaeng nakatira kay Rosa ang tawag nila sa kanya. Siya na si Ate Elena, ang takbuhan ng mga tindera kapag kailangan ng tulong sa pondo, ang gurong nagtuturo sa kanila kung paano mag-ipon kahit sa maliit na paraan. Sa bawat pasalamat at yakap na natatanggap niya mula sa mga taong kasing hirap niya, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan ni Carlos. Isang gabi, habang nakaupo si Elena sa tapat ng kanilang silid, lumapit ang maliit na anak ng batang inang tinulungan niya sa palengke. May dala itong isang maliit at medyo lantang bulaklak na pinitas sa gilid ng kalsada. Para sa iyo po, ate ganda. Sabi ni Mama, ikaw daw po ang anghel namin. Bulong ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Napangiti si Elena, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang bulaklak at tumingin sa malayo. Naisip niya, marahil ay kailangan niyang mawala ang lahat para mahanap ang tunay na siya. Ang pagiging asawa ni Carlos sa isang papel lamang na sinunog ng kataksilan, ngunit ang pagiging Ate Elena ng komunidad na ito ay isang dangal na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Gayunpaman, ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Habang nagliligpit si Elena ng kanyang mga paninda kinaumagahan, isang itim na van ang huminto sa tapat ng palengke. Bumaba ang 3 lalaking may malalaking katawan at may dalang mga galyo ng pintura at pamalo. Ang bawat hakbang nila ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa paligid, na tila may dala silang masamang balita mula sa nakaraang pilit ng tinatakasan ni Elena. Ang nangunguna sa grupo ay isang lalaking pamilyar sa mga mata ni Elena.
ang tapat na tauhan ni Carlos na madalas niyang makita sa tiyera. Mukhang masyado ka nang Enjoy dito sa putikan, Elena. Sigaw ng lalaki habang sinisipa ang tumpok ng mga panindang gulay ni Aling Rosa. Sabi ni Boss Carlos, kailangan mo na raw matutong lumugar. At kung hindi ka aalis, sisiguraduhin naming magiging impyerno ang lugar na ito para sa lahat ng mga kaibigan mo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga basket at ang pagtalsik ng mga kamatis sa semento ay tila isang babala na ang laban ay hindi pa tapos. Ang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pinto at sa pagkakataong ito, hindi lamang si Elena ang nanganganib, kundi pati na rin ang mga taong naging pamilya na niya. Sino ang tunay na nag-utos sa mga lalaking ito upang guluhin ang bagong buhay ni Elena at hanggang saan ang kayang gawin ni Carlos para tuluyan siyang durugin? Ang bawat dumi ng putik na tumatalsik sa kanyang suot na t-shirt ay tila mga batik sa kanyang karangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga gulay, ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na nakatingin kay Gardo, ang tauhan ni Carlos na dati ay halos hindi makatingin sa kanya ng diretso noong siya pa ang reyna ng tiyera. Masyado ka ng matapang, Elena. Nakalimutan mo na yata kung sino ang nagpalamon sa'yo ng 10 taon. Panunokso ni Gardo habang pinalilibutan siya ng kanyang mga kasamahan. Ang tawanan ng mga lalaki ay tila isang nakatutulig na ingay sa gitna ng palengke na naglalayong hiyain siya sa harap ng maraming tao. Ngunit humakbang si Elena pasulong. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, kundi isang uri ng awtoridad na hindi nila inaasahan mula sa isang babaeng nagtitinda ng kangkong. Gardo, alam mo ba ang parusa sa harassment at malicious mischief? O baka mas gusto mong pag-usapan natin ang tungkol sa mga iligal na pautang na pinapatakbo nyo rito nang walang kaukulang permit mula sa SE? EC. Ang boses ni Elena ay malinaw at mariin na tila bawat salita ay isang bala na tumatama sa target nito. Nakikita mo ba ang mga tao rito? Bawat isa sa kanila ay testigo sa ginagawa nyo. Isang tawag ko lang sa pulis at sisiguraduhin kong hindi lang kayo ang makukulong, kundi pati ang boss nyo na nag-utos sa inyo. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Carlos. Ang pag-aalinlangan ay bakas na sa kanilang mga mukha nang mapansin nilang ang mga kababaihan sa palengke. Ang mga tinderang tinulungan ni Elena ay unti-unti nang lumalapit. May hawak na mga sandok, timba at matatalim na tingin. Ang pagkakaisa ng komunidad ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pananakot. Umalis na kayo rito bago ko pa malimutan na naging mabuti akong amo sa inyo. Pagtatapos ni Elena, walang nagawa si Gardo kundi ang bumalik sa kanilang van. Bit-bit ang kahihiyan at ang hindi maipaliwanag na takot sa bagong anyo ng babaeng dati nilang minamaliit. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay sinundan ng malakas na hiyawan at palakpakan ng mga tao sa palengke. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapigilan ni Carlos ang tumawa ng mabalitaan ng nangyari. Nagtitinda ng gulay at nananakot gamit ang batas. Wika niya kay Stella habang nakasandal sa kanyang mamahaling upuan. Hayaan niyo siya. Hayaan niyo siyang mabulok sa putikan hanggang sa ma-realize niya na wala siyang kapangyarihan kung wala ako. Akala ni Carlos ay isang maliit na langgam lamang si Elena na madaling tapakan. Hindi niya alam na ang langgam na ito ay nagsisimula nang bumuo ng isang hukbong gigiba sa kanyang kaharian. Sa isang tahimik na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, inilapag ni Attorney Mendoza ang isang folder sa harap ni Elena. Nagawa natin, Elena. Nabili na natin ang unang 20% ng mga utang ng tiyera mula sa mga pribadong bangko. Sa mga papel na ito, ikaw na ang opisyal na pinagkakautangan ni Carlos, bagaman nananatiling lihim ang iyong pangalan. Hinawakan ni Elena ang ballpen. Ang bawat stroke ng kanyang pirma sa dokumento
ay tila isang hakbang patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya na ngayon ang aninong o unti-unting lalamon sa kayamanan ng lalaking nagtaksil sa kanya. Salamat, Attorney Mendoza. Ito pa lang ang simula. Gusto kong maramdaman ni Carlos ang bawat sentimong mawawala sa kanya, gaya ng bawat luhang ibinuhos ko noong gabi ng pagpapalayas niya sa akin. Habang nangyayari ito, masayang namimili si Stella sa isang sikat na jewelry store. I'll take this diamond necklace, hon. Bagay ito sa isusuot ko sa party mamaya. Malambing na wika ni Stella kay Carlos. Ngunit nang iabot ni Carlos ang kanyang tseke para sa bayad, ang ngiti ng sales lady ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Pasensya na po, Sir Carlos, pero ang checking ito ay hindi tinanggap ng aming system. Bounce check po ang lumalabas na status. Ang tinig ng sales lady ay naging sanhi ng bulungan sa loob ng tindahan. Ang mukha ni Carlos ay naging kulay ube sa galit at kahihiyan, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Ang unang bitak sa kanyang perpektong buhay ay nagsisimula na, at ang tunog ng pagkabasag nito ay tila musika sa pandinig ng isang babaeng nasa gitna ng palengke. Bakit biglang tumalbog ang tseke ni Carlos gayong alam niyang may sapat pa siyang pondo, at anong papel ang ginampanan ni Elena sa likod ng kahihiyang ito? Ang bawat hakbang ni Carlos papasok sa kanilang mansyon ay tila pagyanig ng isang pundasyong nagsisimula ng mabitak. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng garbo at kumpiyansa, ay kulay ube na sa galit habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang ingay ng mabilis at marahas na pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Isang tunog na nagpatahimik sa mga kasambahay na dati ay sanay sa masiglang pagbati ni Elena. Carlos, ano ba ang nangyayari? Napahiya ako sa mall. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin dahil sa tumalbog na tseke mo. Sa lubong ni Stella na ang boses ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng reklamo. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa kalagayan ni Carlos. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang hindi niya nakuha ang mamahaling kwintas. Tumahimik ka, Stella. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Sabi ng bangko, may administrative hold ang account ko dahil sa isang pending lawsuit na hindi ko alam kung saan nanggaling. Bulyaw ni Carlos habang padaskol na ibinababa ang kanyang briefcase sa mamahaling lamesang gawa sa marmol. Eksakto namang bumaba mula sa hagdan si Doña Carmen na masama rin ang timpla ng mukha. Carlos, kailangan ko ng pera. Ang credit card ko ay hindi tinanggap sa kasino kanina. Napaka-embarrassing. Akala ko ba ay maayos na ang lahat simula nang mawala ang palamuning si Elena? Mama, please, hindi ngayon ang oras para dyan, sagot ni Carlos, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Sa halip, ibinaling ni Doña Carmen ang kanyang galit kay Stella. Ikaw, mula nang pumasok ka sa bahay na ito, wala ka nang ginawa kundi gastusin ang pera ng anak ko. Mas masahol ka pa sa linta. Si Elena, kahit paano ay marunong mag-budget. Pero ikaw, puro ka lang ganda pero walang utak. Wow! Ngayon ay kinukumpara niyo na ako sa manang na yon? Sigaw ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaharap sa kanyang biyenan. Baka nakakalimutan niyo, Doña Carmen, na kayo rin ay mahilig magsugal. Kung may linta rito, baka ikaw yon. Ang sala na dati ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at masarap na luto ni Elena ay naging tila isang arena ng mga hayop na naglalaban-laban. Walang kapayapaan, walang pagmamahal, kundi puro lamang sumbatan at pansariling interes. Ito ang buhay na pinili ni Carlos kapalit ng katapatan ni Elena. Isang mansyong puno ng ginto ngunit walang kaluluwa. Dahil sa galit at gutom, sinubukan ni Stella na magluto sa kusina para patunayang mas magaling siya kay Elena. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang trahedya. Ang tunog ng mga kawali na nagkakabangga-bangga at ang amoy ng sunog na bawang ay nagsimulang kumalat sa bahay. Nang ihain niya ang ulam,
Ang karneng dapat ay malambot, ay tila naging matigas na guma, at ang sarsa ay masyadong maalat. Isang subo pa lang ni Carlos ay iniluluwanan niya ito, na nagpaalala sa kanya sa mga gabing kahit pagod siya ay laging may masarap at mainit na sabaw na naghihintay sa kanya. Inihanda ng mga kamay na pinabayaan niya. Samantala, sa isang tahimik at eleganteng opisina sa itaas na palapag ng isang gusali, nakaupo si Elena sa isang malambot na upuang gawa sa leather. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mga kilos ay puno ng dignidad at katahimikan. Sa harap niya ay ang mga real-time report ng pagbagsak ng stock ng Tierra at ang balita tungkol sa kaguluhan sa loob ng pamilya ni Carlos. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pag-unawa na ang bawat pagkilos ay may katumbas na resulta. Ang katahimikang tinatamasa niya ngayon ay bunga ng pagtanggap sa kanyang sakit at ang paggamit nito bilang lakas. Attorney Mendoza, ituloy ang susunod na hakbang. Malumanay na utos ni Elena habang nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Gusto kong malaman ni Carlos na ang taong itinapon niya ay siya ring taong may hawak ng kanyang kapalaran. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan si Carlos ay mag-isang nakaupo sa kanyang opisina sa ilalim ng madilim na ilaw. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng bagong kreditor ng Tierra, ang misteryosong kumpanya na bumili ng kanyang mga utang. Ngunit sa bawat ring ng telepono, ang naririnig lamang niya ay ang katahimikan ng kabilang linya. Dahil sa sobrang frustrasyon, malakas na hinampas ni Carlos ang kanyang mga palad sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng balat sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid, na tila isang hudyat ng kanyang unti-unting pagkatalo. Sino ka ba talaga? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sigaw niya sa hangin, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay tila nagsisimulang bumalot sa kanya. Sino ang lihim na tumutulong kay Elena sa likod ni Attorney Mendoza? At bakit tila alam nito ang bawat kahinaan ni Carlos bago pa man ito mangyari? Elena, patawarin mo ako. Nasilaw lang ako sa panandaliang ganda. Pero sa huli, narealize ko na ikaw pa rin ang tanging babaeng nakakakilala sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, Elena. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos ay tila mga bulaklak na gawa sa plastik, magandang tingnan sa malayo, ngunit walang bango at walang buhay. Nanatiling nakatayo si Elena sa harap ng kanyang maliit na pintuan sa Exomtro, habang pinagmamasdan ng kanyang dating asawa na nakasuot ng mamahaling suit sa gitna ng maputik na eskinita. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carlos ay pilit na nakikipag-agawan sa amoy ng tuyong isda at kanal. Isang matinding kabalintunaan na tila sumasalamin sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagtagal, naramdaman ni Elena ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit na pilit niyang ikinukubli. Nakita niya ang bawat galaw ni Carlos, ang pagpunas nito ng pawis, gamit ang isang sutlang panyo, ang hindi mapakaling pagtingin sa paligid na tila diring-diri sa kinalalagyan niya. Alam ni Elena, ang bawat pasikot-sikot ng isipan ng lalaking ito. Alam niyang hindi pag-ibig ang nagdala sa kanya rito, kundi ang takot na mawala ang lahat ng kanyang yaman. Mahal? Marahang ulit ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang mahinang hininga ng hangin. Mahal mo ako, Carlos. Kaya ba itinapon mo ako sa lansangan na parang basurang walang silbi? Kaya ba hinayaan mong yurakan ng nanay mo ang huling alaala ng mga magulang ko? Nagkamali ako, Elena. Nadala lang ako ng pressure sa trabaho at ng panunokso ni Stella. Mabilis na sagot ni Carlos habang hinahawakan ng mga kamay ni Elena. Ang kanyang mga palad ay malambot. Malayo sa mga kamay ni Elena na magaspang na dahil sa pagtatrabaho sa palengke. Bumalik ka na sa akin. Ayusin natin ang Tierra. Kailangan ko ang pirma mo para sa mga dokumento ng lupa sa probinsya. Kapag naayos na natin yun, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng karangyaan mo. Doon ay nakita ni Elena
Ang tunay na pakay ng lalaki, ang lupa. Ang tanging bagay na hindi pa tuluyang nakukuha ni Carlos dahil sa mga legal na balakid. Sa loob-loob ni Elena, gusto niyang sumigaw at sampalin ang kataksilan ni Carlos, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isang matalas na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Gusto mo ba talagang magbago, Carlos? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalinlangan. Kung pipirmahan ko ang mga dokumento, mapapatunayan mo ba sa akin na mas mahalaga ako kaysa kay Stella? Kahit ano, Elena. Kahit ano ay gagawin ko. Ang boses ni Carlos ay puno ng desperasyon. Hindi alam na unti-unti na siyang pumapasok sa bitag na inihanda para sa kanya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang panig ng kalsada, nakatago ang isang pulang sasakyan. Sa loob nito, ang mga kamay ni Stella ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-bundo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos habang pinapanood ang tagpong iyon. Akala niya ay tuluyan nang nawala si Elena. Ngunit ngayon, nakikita niyang muling lumalapit ang kanyang premyo sa babaeng inakala niyang talunan na. Nang makaalis si Carlos, bitbit ang pangako ni Elena na makikipagkita ito sa kanyang abogado. Kinabukasan, naiwan si Elena na nakatingin sa kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang bawat kalyo sa kanyang palad, ang kanyang golden moment. Ang mga kalyong ito ang nagpapaalala sa kanya na hindi na siya ang mahinang babaeng madaling maloko ng mga matatamis na salita. Hindi na siya ang Elena na umiiyak sa bawat hagupit ng tadhana. Siya na ang tadhana na magpaparusa sa mga nagkasala sa kanya. Bumalik si Stella sa mansyon na tila isang bagyong handang sumabog. Ang kanyang galit ay hindi na kayang pigilin. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya ang kanyang mamahaling wedding dress na nakasabit sa gilid ng cabinet. Isang simbolo ng tagumpay na inakala niyang abot kamay na niya. Kinuha ni Stella ang isang matulis na gunting mula sa kanyang vanity table. Ang tunog ng pagtalim ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa bawat hiwa niya sa mamahaling tela, iniisip niya ang mukha ni Elena. Ang puting sutla ay nagkapira-piraso sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalanta bago pa man makasibol. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan habang pinagmamasdan ang kanyang ginawa. Hindi ka makakabalik, Elena. Sisiguraduhin kong bago mo makuha si Carlos, wala na siyang babalikan. Ang bulong ni Stella ay tila isang sumpa na lumipad sa hangin. Ano ang gagawin ni Stella para pigilan ang pagkikita ni na Carlos at Elena? At anong panganib ang naghihintay kay Elena sa kabila ng kanyang matalinong bitag? Ang mahinang kalansing ng gintong ballpen sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan. Ngunit para kay Carlos, ito ang tunog ng kanyang muling pagkabuhay. Pinanood niya ng may kasakiman ang bawat galaw ng kamay ni Elena habang inilalagay nito ang kanyang pirma sa huling pahina ng dokumento. Sa isip ni Carlos, sa sandaling matuyo ang tinta, muli niyang makukuha ang kontrol sa lupain sa probinsya at maililigtas ang tiyera mula sa bangkarote. Sabi ko na nga ba, Elena, hindi mo ako matitiis. Alam ko namang mahal mo pa rin ako. Wika ni Carlos habang mabilis na kinukuha ang papel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na walang kinalaman sa pag-ibig. Hindi niya napansin ang bahagyang pagkurba ng mga labi ni Elena, isang nangiting hindi abot sa mga mata, kundi isang nangiting puno ng lihim na tagumpay. Tapos na ang obligasyon ko sa iyo, Carlos. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan ko. Malamig na sagot ni Elena bago tumayo at lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang tawa ni Carlos, isang tawang puno ng kayabangan. Hindi alam na ang pinirmahan ni Elena ay hindi ang paglilipat ng lupa, kundi isang kasunduan na nagbibigay sa kanyang bagong kumpanya ng ganap na karapatang bawiin ang lahat ng personal na ari-arian ni Carlos sakaling mabigo itong bayaran ng utang sa loob ng 24 na oras. Kinagabihan,
Ang malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay napuno ng ingay ng mga mamahaling kubyertos at ang amoy ng mga imported na bulaklak. Ito ang gabi ng kasal ni na Carlos at Stella, isang pagtitipon na ang layunin ay hindi lamang pag-iisang dibdib, kundi isang palabas para akitin ang mga bagong investor na iligtas ang naghihingalong tiyera. Naroon si Doña Carmen, nakasuot ng terno na puno ng mga kumikinang na bato, habang masiglang nakikipag-usap sa kanilang mga kamag-anak. Nakita niyo ba ang napangasawa ng anak ko? Napakaganda at napakayaman. Hindi gaya nung dati na parang palaging amoy kusina. Malakas na wika ng matanda na sinundan ng tawa ng mga marites na nakapaligid sa kanya. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na itinutusok sa alaala ng lahat ng kabutihang ginawa ni Elena sa pamilyang iyon. Sa kabilang panig, si Stella ay naglalakad nang may pagmamalaki sa kanyang bagong puting bestida. Bagaman may mga bahagi itong hindi perpekto ang tahi dahil sa kanyang nagawang pag-atake sa selos, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Sa tingin niya, siya na ang reyna ng tiyera. Siya na ang nanalo. Samantala, sa isang silid sa labas ng ballroom, tinitingnan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng may mantsa ng lupa sa kamay at may pagod na mga mata. Ang suot niyang puting suit ay tila isang baluti ng kapangyarihan at ang kanyang labi ay pinatingkad ng pulang-pulang lipistik, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang tapang. Sa tabi niya ay si Attorney Mendoza na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga dokumento. "Handa ka na ba, Elena?" tanong ng abogado. "Matagal na, Attorney Mendoza. Oras na para matapos ang sayaw ng mga linta," sagot ni Elena. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa loob ng ballroom, umakyat si Carlos sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Kinuha niya ang mikropono, ang tunog ng kanyang pag-ubo para makuha ang atensyon ng lahat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pag-iibigan namin ni Stella, kundi ang bagong kabanata ng Tierra Real Estate, isang proyektong magbabago sa mukha ng industriya." Sinimulan ni Carlos ang kanyang mabulaklak na talumpati, puno ng mga pangakong alam niyang kasinungalingan lamang. Ngunit ang kanyang pagsasalita ay biglang naputol ng marinig ang isang malakas na tunog ng pagkakabukas ng malaking pinto sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay sapat na para mapalingon ang lahat ng bisita. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang regular at malakas na tunog ng mga takong ni Elena habang naglalakad siya sa gitna ng pasilyo, nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbilang ng mga huling segundo ng kapangyarihan ni Carlos. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat. Ang lahat ng mga mata, ng mga investor, ng mga kamag-anak at ni Doña Carmen ay lumipat mula sa entablado patungo sa babaeng inakala nilang tuluyan na nilang nadurog. Sino ang babaeng ito na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian? At anong katotohanan ang dala niya nagigiba sa kasal ni na Carlos at Stella? Ang bawat bulong na nagmumula sa mga bisita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabalot sa buong ballroom. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa nag-iisang babaeng nakatayo sa gitna, si Elena, na ang bawat galaw ay puno ng awtoridad na hindi nila kailanman nakita noong siya pa ang asawa ni Carlos. Ang mga dati niyang kakilala ay nagtataka kung paano ang babaeng itinapon sa putikan ay nagmukhang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. "Elena, wala kang kahihiyan. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na pumunta rito at sirain ang pinakamasayang araw ng anak ko?" Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw, puno ng puot, habang mabilis itong lumalapit kay Elena.
Itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Tila balak sampalin ang dating manugang sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, sinalo ito ni Elena nang may pambihirang bilis at higpit. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap at ang kanyang labi ay nakakurba sa isang malamig na ngiti. Masyadong mainit ang ulo mo, Mama. Masasayang lang ang makeup mo. Mahinahong wika ni Elena bago dahan-dahang binitawan ang kamay ng matanda. Hindi ako pumunta rito para makikain o makigulo. Pumunta ako rito bilang bagong may-ari ng Tierra Real Estate at bilang pangunahing creditor ng pamilyang ito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Carlos mula sa entablado, bagaman bakas sa kanyang boses ang kaba. Nagpapatawa ka ba, Elena? Baka nakalimutan mo. Kakapirma mo lang ng dokumento kahapon na nagbibigay sa akin ng lahat ng karapatan sa lupa nyo. You have nothing. Doon ay lumapit si Attorney Mendoza sa tabi ni Elena. Bitbit ang isang itim na folder. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ng folder ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagkaguho ng mundo ni Carlos. Mr. Tierra, sa tingin ko ay kailangan mong basahin nang maigi ang pinirmahan mo. Simula ng abogado. Ang dokumentong yon ay hindi paglilipat ng lupa. Iyon ay isang debt assignment agreement. Sa madaling salita, dahil sa laki ng utang ng Tierra sa mga bangko na binili na ngayon ng kumpanya ni Miss Elena, lahat ng iyong personal na ari-arian, kasama ang bahay na tinitirhan nyo at ang kumpanyang Tierra, ay formal nang kinuha bilang kabayaran. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat na tila bawat hininga ay naririnig. Ang mga investor na naroon ay nagsimulang mag-usap-usap ng mabilis. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabahala. Binasa ni Carlos ang mga dokumentong iniabot ni Attorney Mendoza. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang kumpanyang inakala niyang maililigtas niya ay wala na sa kanyang kontrol. Siya ay opisyal ng bangkarote. Hindi! Hindi ito maaari! Niloko mo ako, Elena! Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa kanyang mga kamay na tila nawalan ng lakas. Lumingon si Stella kay Carlos. Ang kanyang magandang muka ay napalitan ng isang pangit na anyo ng galit. Ano ang ibig sabihin nito, Carlos? Wala ka ng pera? Ang kumpanya ay hindi na sayo? Nang hindi makasagot si Carlos, isang matinding hiyaw ang pinakawalan ni Stella. Walang pasubali niyang hinubad ang kanyang engagement ring at padaskol na ibinato ito sa mukha ni Carlos. Sinayang mo ang oras ko. Akala ko ba ay magiging reyna ako ng Tierra? Wala ka palang silbi. Ang kasalang inakala nilang magiging simulawan ng kanilang tagumpay ay naging isang malaking trahedya. Ang mga kamag-anak ni Carlos ay isa-isang nagsimulang umalis, tila mga daga na tumatakas sa isang lumulubog na barko. Naiwan si Doña Carmen na nakatulala sa gitna ng ballroom, hindi matanggap na ang lahat ng karangyaang kanyang ipinagmamalaki ay naglaho sa loob ng isang saglit. Lumapit si Elena kay Doña Carmen. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ang basurang itinapon niyo noon, Mama, ang siyang nagmamay-ari na ng bahay niyo ngayon, bulong ni Elena. Sapat na para marinig lamang ng matanda. May 24 na oras kayo para lisanin ang mansyon. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kailangan ng mga alahas nyo. Itago nyo na yan para may pambili kayo ng pagkain. Sa gitna ng kahihiyan at pagkatalo, isang matinding dilim ang bumalot sa isipan ni Carlos. Ang kanyang dignidad ay nayurakan sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya. Sa isang biglaang pagkilos, viner niya ang isang bote ng wine mula sa lamesa. Ang tunog ng pagkabasag ng bote sa gilid ng lamesa ay umalingaw-ngaw na naglikha ng isang matulis at mapanganib na sandata sa kanyang kamay. Kung mawawala rin lang sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong sasama ka sa akin sa impyerno, Elena. Ang sigaw ni Carlos ay puno ng kabaliwan habang mabilis siyang sumusugod patungo sa kinalalagyan ng babaeng nagpabagsak sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw.
at magtakbuhan sa iba't ibang panig. Ang tanging nanatiling kalmado ay si Elena na nakatingin lamang sa paparating na panganib nang may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ang ingay ng nagtatakbuhang mga tao at ang tunog ng mga bumabagsak na silya ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Elena habang nakatitig siya sa naglalagablab na galit sa mga mata ni Carlos. Ang matulis na dulo ng basag na bote ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, papalapit sa kanyang direksyon. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang mabilis na paggalaw ng mga unipormadong kalalakihan ang bumalot sa paligid. Ang dalawang security detail ni Attorney Mendoza, kasama ang mga pulis na kanina pa nakatunghay sa labas ng ballroom, ay mabilis na damba kay Carlos. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Carlos sa sahig at ang pagkalagaslas ng bote na nabitawan nito ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan. Hindi nagtagal, ang malamig na metal ng posas ay nakakabit na sa mga kamay ng lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng tiyera. Nanatiling nakatayo si Elena, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa sa halip na takot. Pinanood niya si Carlos na nagpupumigla sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa mamahaling carpet, sumisigaw ng mga salitang puno ng puot at pagsisisi na huli na para pakinggan. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kasinungalingan ay nagwakas sa isang madilim na sulok ng ballroom. Bitawan niyo ako, Elena. Hayop ka, akin ang tiyera, akin ang lahat ng ito. Ang boses ni Carlos ay basag na. Tila isang hayop na nasugatan at wala ng laban. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kinalalagyan ni Carlos. Ang bawat hakbang niya ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Huminto siya sa tapat nito at tiningnan ng lalaki ng diretso sa mga mata. Pinatay mo ang Elena na nagmahal sa'yo, 10 taon na ang nakalilipas, Carlos. Ang nakikita mo ngayon ay ang resulta ng sarili mong mga desisyon. Ang batas ang sisingil sa lahat ng ninakaw mo, hindi ako. Sa kabilang panig, si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas. Ang matandang babae na dati ay napakataas ng tingin sa sarili ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Elena. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay nanginginig habang hinahawakan ang laylayan ng suot ni Elena. Elena, anak, patawarin mo kami. Huwag mong kuhanin ang lahat. Saan kami titira? Maawa ka sa akin. Matanda na ako. Ang pakiusap ng matanda ay puno ng luha. Isang anyo ng pagsusumamo na dati ay hindi mo aakalaing magagawa niya. Tiningnan ni Elena ang kanyang dating biyenan. Naalala niya ang bawat sutil na salita, ang bawat pagtaboy, at ang araw na tinapakan nito ang larawan ng kanyang mga magulang. Hinawakan ni Elena ang mga kamay ng matanda at dahan-dahang inalis ito sa kanyang damit. Wala na kayong utang na loob sa akin at wala na rin akong utang sa inyo, Mama. Tapos na tayo. Binigyan ko na kayo ng sapat na oras para mag-impake. Gamitin niyo ang natitira ninyong lakas para ayusin ang buhay niyo nang hindi umaasa sa pawis ng iba. Iniwan ni Elena ang mag-ina sa gitna ng ballroom habang naglalakad siya palabas. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon ay paglapit sa tunay na kalayaan. Sumakay si Elena sa sasakyan ni Attorney Mendoza. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay isang matamis na pahinga pagkatapos ng mahabang laban. Tapos na, Elena. Nakuha mo na ang tiyera, wika ng abogado. Hindi, Attorney Mendoza. Nakuha ko na ang sarili ko, sagot ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Habang papalapit ang kanilang sasakyan sa direksyon ng eksomtro kung saan pansamantalang naninirahan si Elena, isang kakaibang kulay ng kahel ang bumalot sa kalangitan. Ang tunog ng malalakas na sirena ng bumbero ay nagsimulang gisingin ang tahimik na gabi.
Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Elena ay tumayo nang makita niya ang makapal na itim na usok na nanggagaling sa mismong kinalalagyan ng somtro. Ang pamilyar na amoy ng sunog na kahoy at plastik ay humampas sa kanyang pangamoy. Aling Rosa! Ang mga tao sa komtro. Ang sigaw ni Elena ay puno ng takot habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang mga tao na nagtatakbuhan. Ang mga kababaihang tinulungan niya ay umiiyak habang pinapanood ang kanilang mga tahanan na nilalamon ng apoy. Sa gitna ng naglalagablab na gusali, isang anino ang nakita ni Elena sa itaas na palapag. Isang maliit na kamay na kumakaway sa gitna ng makapal na usok. Sino ang maket sa loob ng nag-aapoy na gusali at ito ba ay isang aksidente lamang o huling paghihiganti ng mga taong gusto siyang makitang bumagsak muli? Ang bawat hagupit ng init na nagmumula sa naglalagablab na apoy ay tila mga sampal sa mukha ni Elena habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa nagkakagulong madla. Ang tunog ng paglagitik ng mga natutupok na kahoy at ang pagbagsak ng mga bahagi ng bubong ay tila isang nakakatakot na orkestra ng pagkawasak. Sa gitna ng makapal at itim na usok na humahadlang sa kanyang paningin, ang tanging naririnig ni Elena ay ang boses ng kanyang konsensya at ang tibok ng kanyang pusong puno ng pag-aalala. Elena, huwag kang pumasok. Masyado nang malakas ang apoy. Ang sigaw ni Attorney Mendoza ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng mga sirena at sigawan ng mga tao. Ngunit hindi huminto si Elena. Nakita niya si Aling Rosa sa gilid ng kalsada, nakaluhod at umiiyak habang pilit na pinipigilan ng mga kapitbahay. Ang bata, si Nene, nasa loob pa. Nakatulog siya sa itaas. Ang pagsusumamo ng matanda ay tila isang palasong tumusok sa puso ni Elena. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Elena ang isang balde ng tubig at ibinuhos ito sa kanyang sarili. Ang lamig ng tubig na dumaloy sa kanyang katawan ay sandaling nagbigay ng proteksyon laban sa nanunuot na init. Kumuha siya ng isang basang tela at itinakip sa kanyang ilong bago mabilis na lumusong sa loob ng nag-aapoy na eksomtro. Sa loob, ang paligid ay kulay kahel at puno ng panganib. Ang bawat hakbang ni Elena sa ibabaw ng mga nagbabagang uling ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang balat at ang hirap ng paghinga dahil sa kakulangan ng oxygen, ngunit ang imahe ng batang si Nene ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nene, nasaan ka? Ang boses ni Elena ay muffled ng basang tela, ngunit puno ng desperasyon. Sa wakas, natagpuan niya ang bata sa isang sulok, nakatakip ang mga mata at nanginginig sa takot. Mabilis na binuhat ni Elena ang bata at binalot ito ng kanyang basang jacket. Habang palabas sila, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa kanilang likuran, na naglikha ng isang malakas na tunog ng paghampas ng kahoy sa semento. Sa isang pambihirang pagkakataon ng lakas at swerte, nakalabas sila ng gusali bago pa man tuluyang gumuho ang hagdanan. Nang mailapag niya si Nene sa mga kamay ni Aling Rosa, ang paligid ay binalot ng isang biglaang katahimikan bago napalitan ng malakas na palakpakan at tangis ng kagalakan. Napaupo si Elena sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga kamay ay may mga bahagyang paso. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng pera. Matapos ang ilang oras, ang apoy ay tuluyan ng naapula. Ngunit wala nang natira sa kanilang mga tahanan, kundi mga abo at usok. Nakaupo ang mga kababaihan sa gilid ng kalsada, nakatingin sa kawalan. Ang kanilang mga tanging pag-aari ay ang mga damit na suot nila. Lumapit si Elena sa kanila. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng mga kontrata ay dahan-dahang humawak sa sugatang braso ng isang bata para lagyan ito ng benda.
Ang kanyang golden moment ay hindi ang pagbawi sa tiyera, kundi ang pagiging sandigan ng mga taong walang-wala sa gitna ng trahedya. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Malumanay na wika ni Elena, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng pighati. Ang mga abong ito ay magiging pundasyon ng ating bagong simula. Hindi ko kayo iiwan. Ang tiyera ay hindi na lamang magiging isang kumpanya ng real estate. Ito ay magiging aurora, isang liwanag para sa mga babaeng tulad natin. Magtatayo tayo ng bagong tahanan dito, isang lugar kung saan walang sino man ang pwedeng magtaboy sa inyo muli. Ang mga luha ng pasasalamat mula sa mga kababaihan ay tila isang ulan na nagpalamig sa natitirang init ng sunog. Sa gitna ng pagkawasak, natagpuan ni Elena ang kanyang tunay na misyon. Ang paghihiganti ay tapos na at ang panahon ng paghilom ay nagsisimula na. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Elena ang mga guho, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Mendoza. Elena, tapos na ang lahat ng legal na proseso. Ang Tierra Real Estate ay opisyal na sa pangalan mo. Pero may isang huling bagay. May sulat na dumating para sa'yo mula sa kulungan. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang paalala ng nakaraan. Ngunit para kay Elena, ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang. Sino ang nagpadala ng sulat kay Elena at anong huling pagtatapat ang nakabaon sa loob ng envelope na ito na maaaring magpabago sa kanyang pananaw sa lahat ng nangyari? Ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na bintana ng opisina ni Elena ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang pangalang Tierra sa pader ay wala na. At sa halip ay isang pansamantalang karatula ng aurora ang nakasabit. Isang simbolo ng bagong umaga. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag nang marinig ni Elena ang mahinang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mababagal na hakbang na tila nag-aalinlangan. Sa harap ng kanyang lamesa, nakatayo ang isang babaeng halos hindi na makilala ni Elena. Si Stella. Ang babaeng dati ay nagniningning sa mga mamahaling alahas at pulang bestida ay mukhang isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang suot na damit ay luma at may mga mantsa. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanghamak na tingin ay tila nawalan na ng buhay. Ang mas kapansin-pansin ay ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, isang buhay na nabuo sa gitna ng pagkakamali at kasinungalingan. Ate Elena. Ang boses ni Stella ay gumaralgal, isang mahinang bulong na halos hindi marinig. Walang pasubali, siyang lumuhod sa harap ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng iyang lamesa habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa sahig. Patawarin mo ako. Wala na akong mapuntahan. Iniwan ako ng lalaking akala ko ay magliligtas sa akin matapos mabigo ang plano namin ni Carlos. Wala akong pera. Wala akong pamilya. Maawa ka sa anak ko. Pinagmasdan ni Elena ang babaeng nasa kanyang paanan. Sa loob ng ilang sandali, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sakit na idinulot ni Stella. Ang mga mapanirang salita, ang pagnanakaw sa kanyang asawa, at ang trerens na pagpasok sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit hindi ito galit. Ito ay isang matinding habag. Nakita niya sa mukha ni Stella ang parehong kawalan at desperasyon na naramdaman niya noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit kay Stella. Akala ni Stella ay itataboy siya o susumbatan, kaya lalo itong napayuko at napayak. Ngunit sa halip na marahas na pagtataboy, naramdaman ni Stella ang malambot na kamay ni Elena na humawak sa kanyang balikat para patayuin siya. Tumayo ka, Stella. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko. Malumanay na wika ni Elena habang inaabutan ang babae ng isang kahon ng tissue. Isang simpleng kilos na dati ay ginagawa rin niya noong bago pa lamang si Stella sa kumpanya.
Kung pera ang hinihingi mo para itapon ang batang yan o para bumalik sa dati mong buhay, wala akong maibibigay sa'yo. Hindi kita bibigyan ng isda na madaling maubos. Pero ate, nagugutom na ako. Wala akong matirhan. Hikbi ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ng kanyang anak. Ang ibibigay ko sa iyo ay pagkakataon. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kumuha siya ng isang maliit na card at isinulat ang address ng kanyang bagong bukas na Aurora Support Center. Pumunta ka rito. Tuturuan ka naming magtrabaho. Bibigyan ka namin ng masisilungan hanggang sa makapanganak ka at tutulungan ka naming tumayo sa sarili mong mga paa. Pero kailangan mong magbago. Kailangan mong matutong mabuhay ng marangal para sa anak mo. Napatitig si Stella sa card na hawak ni Elena. Ang kanyang pag-iyak ay naging mas malakas, ngunit sa pagkakataong ito ay pag-iyak ng tunay na pagsisisi. Bakit ate? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit mo pa rin ako tinutulungan? Dahil ang paghihiganti ay hindi nakakabusog ng puso, Stella. At dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Sagot ni Elena habang nakatingin sa malayo. Gusto kong patunayan na ang tagumpay ko ay hindi nakadepende sa pagbagsak ng iba, kundi sa kakayahan kong magtayo ng mga taong nadapa. Umalis si Stella sa opisina ni Elena, nadala ang card at ang isang maliit na pag-asa na akala niya ay kailanman ay hindi na niya matatagpuan. Naiwan si Elena na nakatingin sa pintuan, nararamdaman ang huling bahagi ng kanyang puot na dahan-dahang natutunaw. Ang pagpapatawad kay Stella ay hindi para sa ikabubuti ng babae, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Nang muling manahimik ang silid, kinuha ni Elena ang sobrang galing sa kulungan na iniabot ni Attorney Mendoza kanina. Gamit ang isang letter opener, dahan-dahan niyang binuksan ang huling koneksyon niya sa lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Anong huling hiling ang nakasulat sa liham ni Carlos at mayroon pa bang puwang sa puso ni Elena para sa huling pagkakataon ng pag-uusap? Ang malamig at maputlang liwanag ng mga bumbilya sa loob ng bisitahan ng kulungan ay tila nagpapatindi sa bigat ng hangin na amoy disinfektante at luma. Nakaupo si Elena sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa paligid, hudyat ng pagdating ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 1 dekada. Lumabas si Carlos na may suot na kulay kahel na uniforme. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, wala na ang ayos na buhok, at wala na ang mapagmataas na tindig. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng kadena. Bagaman wala namang nakakabit sa kanyang mga paa. Nang makita niya si Elena, bahagyang nanginig ang kanyang mga labi at mabilis siyang umupo sa tapat ng babae. Elena, dumating ka. Salamat! Ang boses ni Carlos ay paos, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Kinuha niya ang telepono sa gilid para makausap ang dating asawa sa kabila ng salamin. Nakuha mo na ba ang sulat ko? Patawarin mo ako, Elena. Araw-gabi ko itong pinagsisisihan. Naalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo? Noong wala tayong makain kundi noodles pero masaya tayo? Pwede ba nating ibalik yon? Pinagmasdan ni Elena ang mukha ni Carlos. Nakita niya ang bawat linya ng pagtanda at ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa halip na sakit o galit, ang naramdaman ni Elena ay isang malalim na katahimikan. Ang mga alaala ng kanilang kahapon ay tila mga larawang kupas na maganda tingnan sa malayo pero wala ng buhay. Nandito ako, hindi para balikan ang nakaraan, Carlos. Malumanay na sagot ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng puot. Nandito ako dahil gusto kong tapusin ang huling pahina ng kwento nating dalawa. Binasa ko ang sulat mo. Humihingi ka ng pabor na bawiin ko ang mga kaso laban sa'yo.
Nagamitin ko ang kapangyarihan ko sa tiyera para palabasin ka rito. Elena, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Mahal pa rin kita. Alam mo yan. Ang pagsusumamo ni Carlos ay naging mas desperado. Ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin na tila gustong hawakan ang balat ni Elena. Bahagyang umiling si Elena. Isang mapait ngunit mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Carlos, pinatawad na kita. Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Gusto kong maging malaya at hindi ako magiging malaya kung nakatali pa rin ako sa puot sayo. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan mo sa batas. Ang tiyera, ang mga investor, at ang batas. Sila ang kailangang humarap sa iyo ngayon. Ibig sabihin, pababayaan mo lang ako rito pagkatapos ng 10 taon? Ang tinig ni Carlos ay napalitan ng galit. Ang kanyang tunay na anyo ay muling lumalabas sa gitna ng desperasyon. Hindi kita pinabayaan, Carlos. Ikaw ang nagpabaya sa sarili mo noong pinili mong magnakaw, manloko, at manakit ng taong nagbigay sa iyo ng lahat. Tumayo na si Elena, hudyat ng pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Ang Elena na kilala mo ay wala na. Ang natitira na lang dito ay ang babaeng binuo ko mula sa mga abong iniwan mo. Inilapag ni Elena ang sulat ni Carlos sa ibabaw ng lamesa. Ang sulat na puno ng mga pangakong huli na, hindi na niya ito kailangang basahin muli. Ang bawat salita roon ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang kailangan ng ibaon. Habang naglalakad si Elena, palabas ng kulungan, ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto sa kanyang likuran ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang tunog na yon ay hindi naging masakit. Ito ay tila isang huling nota sa isang malungkot na awitin na natapos na rin sa wakas. Sa labas, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw. Huminga ng malalim si Elena, ang kanyang dibdib ay tila gumaan ng 1,000 kilo. Ang langit ay kulay asul, malinaw at walang bakas ng nagbabadyang ulan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Elena na ang kanyang mga paa ay hindi na mabigat. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay isang hakbang patungo sa isang buhay na siya na ang nagmamay-ari. Tumigil siya sa tapat ng gusali ng tiyera na ngayon ay may malaking banner na ng Aurora Home for Women. Pinanood niya ang pagtatanggal ng mga manggagawa sa malalaking letrang tanso ng pangalang tiyera. Ang tunog ng mga makina at ang pagbagsak ng mga lumang letra ay tila musika sa kanyang pandinig. Wala na ang reyna ng tiyera. Narito na ang tagapangalaga ng Aurora, 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang iglap na hininga sa gitna ng mahabang panahon ng paghihintay. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay may kakaibang lambing habang humahaplos sa mga bagong pinturang pader ng Aurora Community Center. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng gumamela at jasmine sa paligid ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng tunog ng mga tawanan ng mga bata na naglalaro sa malawak na palaruan. Nakatayo si Elena sa gitna ng entablado, suot ang isang payak ngunit eleganteng bestida na kulay asul, ang kulay ng kapayapaan. Wala na ang bakas ng pagod at uling sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang babaeng muling nahanap, ang kanyang bituin sa gitna ng kadiliman. Pinagmamasdan niya ang mga mukha ng mga taong naging pamilya na niya. Si Aling Rosa na ngayon ay tagapamahala na ng kooperatiba at ang mga kababaihan ng Exomtro na dati ay nawalan ng lahat, ngunit ngayon ay may mga sariling maliliit na negosyo na sa loob ng Aurora Center. Sa isang sulok, nakita niya si Stella. May karga itong isang malusog na sanggol at masayang nakikipag-usap sa ibang mga ina.
Ang mukha ni Stella ay wala ng bakas ng kabaliwan o puot. Ang tanging naroon ay ang determinasyon ng isang inang gustong magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango si Stella kay Elena nang may malalim na paggalang at pasasalamat, isang piping pangako na ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay hindi niya sasayangin. Natutunan na ni Elena ang sining ng pagpapatawad, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil tinanggap niya na ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang paglago. Ang pagpapatawad niya kay Carlos at Doña Carmen ay ang susi na nagbukas sa kanyang sariling rehas. Balita niya ay namumuhay ng tahimik at hirap si Doña Carmen sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa karangyang dati nitong ipinagmamalaki, habang si Carlos ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa loob ng malamig na rehas. Hindi na ito nagbibigay ng saya kay Elena. Sa halip, ito ay paalala lamang na ang universo ay may sariling paraan ng pagbabalanse ng lahat. Sa pagtatapos ng programa, lumapit si Elena sa mikropono. Ang bawat salitang bibitawan niya ay tila isang mensaheng nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nakabangon mula sa mga abo. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong center. Ang akala ko noon, ang halaga ko ay nakadepende sa pagiging asawa ng isang mayamang lalaki o sa laki ng bahay na tinitirhan ko. Pero natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katatagan ng iyong loob na manindigan para sa iyong sarili kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang malawak na kalangitan. Ang bawat isa sa atin ay may aurora sa loob ng ating mga puso. Isang bagong umaga na naghihintay na sumikat. Huwag nating hayaan na ang pagkakamali ng ibang tao ay maging katapusan ng ating kwento. Sa halip, gawin nating tinta ang ating mga luha para isulat ang isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagmamahal sa sarili. Bumaba si Elena sa entablado at sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Aling Rosa. Sa gitna ng pagdiriwang, naramdaman ni Elena ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat, si Attorney Mendoza na may dalang isang maliit na regalo. Isang simpleng ngiti ang namagitan sa kanila. Isang pagpapakita ng isang bagong pagkakaibigan na binuo sa tiwala at respeto. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng paghahanap sa sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa paligid, alam ni Elena na ang kanyang bukas ay hindi na muling mababalot ng anino ng nakaraan. Siya ay malaya na, siya ay buo na, at sa wakas, siya ay nasa tahanan na, ang tahanang binuo niya sa loob ng kanyang sariling puso.